Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. May we invite the President, together with Transportation Secretary Vince Dizon, Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., PPA General Manager J. Daniel Santiago to lead the unveiling of the Balingon Port Expansion Project Marker. Ready, Mr. President, on the count of 3. 1, 2, 3. The marker read as follows. The construction of Port Operations Building at the Port of Balingon enhances comfort, safety, and operational efficiency. This landmark development strengthens the port's capacity to accommodate growing number of local and foreign tourists, contributing to the economic progress of the province. Thank you, Mr. President. Now may we invite the President for a quick tour of the port. The newly constructed Port Operations Building of the Balingon Port occupies a total floor area of 3,082.50 square meters. This building, designed with a single level and high ceiling layout, is equipped with modern amenities and houses various facilities to afford utmost comfort, convenience, safety, and security of the seagoing public. These facilities include the following: ticketing booth, the President is now at the Security Inspection X-ray area. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. The President is now at the kids' playroom. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napauna rin ang mahal na. The President is now at the prayer rooms. Included in these facilities are the commercial area and the child care room.
We can also see the boarding gate. That ends our tour of the Balingoan Port Expansion Project. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. We may now be seated. Tayo na magtulong-tulong. The President, and ladies and gentlemen, I have the honor of introducing the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. Thank you, DOTR Secretary Vince Dizon, for your kind introduction. Please be seated. The Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, Communications Secretary J. Ruiz, the Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago, Misamis Oriental Provincial Governor Peter Unabia, Misamis Oriental 1st District Representative Christian Unabia, Balingoan Municipal Mayor Eran Unabia, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa akong makita ang sigla, ganda, at patuloy na pag-unlad ng Miss Or. Narito kami upang saksihan ang pagbubukas ng mas pinalawak na pantalan ng Balingoan. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp, at port operations building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloys ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balingoan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karatig probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Ang pantalan ng Balingoan ay mahalagang daanan papunta sa Camiguin, na tulad ng Miss Or ay isang napakagandang probinsya rin dahil sa taglay ng mga malakristal na dalampasigan at nakakamanghang tanawin ng mga bulkan. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga tiga Misamis Oriental. Isa lamang po ito sa aming mga proyekto. Ito yung sa aming mga ginagawa upang gawing makabago ang mga pantalan sa ating kapulungan. Nitong nakaraang taon, natapos natin ang pagpapalawak ng passenger terminal building ng pantalan naman ng Batangas. Sa ngayon, ito ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 pasahero na. Malayo sa dating 2,500 lamang na pasahero na seating capacity nito dati. Nariyan din ang Curimaw Port Expansion and Restoration Project doon sa amin, sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga layunin ng mga proyektong ito ay ang higit na pagtibayin ang kapasidad ng pantalan para sa operasyon ng mga cruise ship na lubos na makakatulong sa pagpalakas sa turismo ng bawat lalawigan. Sa Visayas naman, sinimulan na natin ang pagtatayo ng New Cebu International Container Port. Ang pantalang ito ay magpapabilis pa sa daloy ng mga kalakalan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din natin, ipinapatupad ang Ormoc Port Expansion Project sa Leyte na inaasahang magbibigay ng dagdag
na kapasidad para sa paggalaw ng mga tao at produkto sa Eastern Visayas naman. At dito po sa Mindanao, bukod sa Balinguan, mayroon ding Plaridel Port Expansion Improvement Project sa Misamis Occidental. Kasalukuyan natin itong ipinapatupad upang mapalakas ang inter-island connectivity sa region na ito. Ang lahat ng ito ay naglalayong mapaunlad ang ating mga pantalan at mapabuti ang karanasan ng bawat Pilipino. Higit sa pagiging daanan tungo sa mga sentro ng kalakalan, negosyo at turismo, ang mga pantalan ay isa ring mahalagang tulay tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Dito nagtatagpo ang mga tao. Dito dumadaan ang ating mga produkto. Dito nagkakaroon ng oportunidad ang mga kababayan nating maabot ang mas malawak na merkado para umasenso sa buhay. Kapag naisaayos natin ang ating mga pasilidad at infrastruktura, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, higit sa lahat, gaganda ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Mula Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao, tuloy-tuloy ang ating pagsulong. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturong may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit, hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasahero. Kaya't pangalagaan natin ito dahil ang mga gusali, pasilidad at infrastruktura ay magtatagal lamang kung may malasakit ang mga gumagamit nito. Alam natin marami pang kailangan gawin upang matupad ang pangakong mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ngunit hindi naman tayo titigil. Unti-unti, tuloy-tuloy, makakarating tayo doon. Mga kababayan, ipagdiwang natin ang araw na ito. Isang makabuluhang hakbang pasulong para sa mas maginhawa, mas maayos, at mas maaasahang biyahe para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang Balinguan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Mr. President.